Guys, ngayong araw guys, meron akong gustong interviewin. Alam niyo ba kung sino yun? Ayun siya. Nag-ano pa siya? Nag-may-makeup. Para ano daw? Para maganda siya mamaya dito sa ating interview. Lisa, ready ka na ba? Wait lang. Interviewin natin siya kung ano yung mga karanasan niya dito sa Kuwait. Kumusta yung kanyang 2 years dito sa kanyang paninilbihan sa kanyang amo. At saka kung ano yung ano niya. Wala na. Sige guys, habang inaantay natin siya, mag-ano muna tayo. Pagwapa sa camera. So, ayan na nga. Ready na siya. Guys. Sige, paupuin muna natin sa ating, paupuin muna natin sa ating, sa ating Sensya na kayo guys. magandang upuan. Upuan ko is ano lang. Yan. Ayan yung kanyang upuan. Kasi, Grabe naman ito magpa-interview guys. pa-interview. Interview. Ano man. Hindi man lang ako bigyan ng upuan na social. Guys, hindi ko na, wala na tayong yung parang yung pa-surprise. Kilala nyo na siya. So, i-introduce ko muna sa inyo. Yes. Guys, ating i-welcome ang ating guest for today. Oh my. Walang iba, kundi si Miss Marisa Marisa Catilo. Wala mo palakpak sa inyo mga aking mga viewers sa likod. Ayan. Yan na mga viewers. Okay. So, si Miss Marisa Catilo, kumusta? Excuse me, Mrs. na po. Ay, Mrs. na pala siya. Okay. So, pauwi ka na. Yes. So, ang gusto namin malaman, kung kumusta yung 2 years mo dito sa Kuwait. Yung mga amo mo, kumusta? Dito mga guys, masasabi ko lang, huwag mo naman ilapit. Tama na yun. Ang sabi ko lang guys sa inyo, ang karanasan ko dito is okay naman. Medyo may konting stress. Siyempre normal lang yan, di ba? Kaya Stress. normal lang talaga. Minsan may magmuni-muni ka na lang na ganito gusto mo nang umuwi. Tapos hindi ko na pwede, kailangan magtiis kasi nandito ka na. Kaya sa awa naman ng Diyos na natiis ko naman lahat. Kahit ano yung sinasabi nila sa akin, pinapalusot ko na lang sa kabilang tinga ko. Kasi, syempre, wala ka namang magagawa, nandito ka na, alang bumalik ka pa, di ba? Kaya, tiis-tiisin na lang yung 2 taon, pero sa awa ng Diyos, tapos ko naman guys, di ba? Kaya, sa inyo, mga baguhan dyan, dapat pag nag-apply kayo, isipin yung mabuti kasi mahirap yung padalos-dalos hindi ko na... Padalos-dalos sa desisyon. Yes, padalos-dalos sa desisyon pag absent siya na kasi Oo, bago tayo pumunta ng abroad, dapat ready na tayo sa ating mga sasabakin. Oo, kasi guys, alam nyo, pag mag-abroad kayo, balak nyo mag-abroad, dapat ihanda nyo na yung sarili nyo sa mga anumang hirap na mararanasan nyo. Huwag kayong mag-expect na, syempre, na-expect natin na na maganda yung magiging buhay natin dito, pero wag ganun masyado. Expect din natin na may mahirap. Syempre, pag mag-isa ka dito, mararanasan mo na lahat, lalo na kung wala kang kasama,
malonely ka talaga, ma-stress ka talaga, tapos mayroon pa dyan, mapapagalitan ka kahit okay naman yung gawa mo, mayroon pa rin kamalit. Ganon talaga guys. Pero pag katagalan naman, maano ka naman nila, yung parang trabaho, Masanayan mo na rin. masanay na sila sa'yo, at ikaw din, masasanay na rin sa mga ugali nilang mga, yun, alam nyo na, Alam kung ano na. yun, diba? At sa masasabi ko pala sa mga baguhan na mag-apply na papunta dito, lalo-lalo na dito sa Middle East, kahit saan man sa sulok ng mundo ka mag-apply, pupunta, syempre, tiis-tiis lang at handa yung sarili sa mga trabaho kasi ang trabaho dito hindi biro. Minsan nga pagkain dito minsan hindi mo kayang lunukin kasi hindi ka pa sanay sa mga ano nila, mga putahe nila. Kailangan mo pala talagang mag-adjust pa sa mga taste nila para syempre kung magustuhan mo na yun, makakaano ka na rin, makakasurvive ka na rin. At is lang sa mga indomie, mga itlog, paulit-ulit na itlog, ganon. Pero masasanay ka rin guys. Tapos, sa mga baguhan dyan, syempre, sabi ko na nga, kapag magpunta ka dito, isipin mo ng maraming beses. Kasi mahirap talaga. Lalo na sa mga baguhan, wala pang karanasan, maiiyak ka talaga sa mararanasan. Mahirap ba? Hirap. Malipasan ka ng gutom. Siyempre, di naman parehas yung oras natin sa pagkain dyan, di ba? Sa Pinas. Ganun ba? Dito, minsan, mag-agahan ka na. Siyempre, ako kasi guys, kapag bangon ako ng alas 8 o 7:30, hindi ko inuuna yung kumain muna. Kasi iniisip ko yung trabaho ko. Kailangan ko munang tapusin. Kailangan ko munang tapusin kasi hindi ko maganahan yung kumain, di ba? Pag ganun, iniisip mo pa yung trabaho mo. Ako kailangan Ito lang guys, kasi may dun yung isa doon, sarap na sarap sa pagkain, kain lang ang kain. Kaya ngayon ako sinasabi ko yung ko, na pag ako yung nagtrabaho, unahin ko muna yung trabaho ko, tapusin ko muna. Pagkatapos nun, sige, kakain na ako. Tapos, yung ibang trabaho ko, next ko na naman, pagkatapos kumain. Ganun lang guys. Tapos, sige, yon. So, ano naman yung mga hindi mo malilimutan mga Ayan na. experiences mo dito? marami, Maliban sa mga guys. amo, Marami, mga friends guys. mo dyan, mamimiss mo Syempre. din ba kami? Siyempre guys, mamimiss ko rin kayo kasi dalawang taon at saka isang buwan tayo nagkasama. Siyempre mamimiss ko rin kayo, mga banding natin, yung mga kalokohan natin. Kaya. Mga partner in crime kaya tayo, di ba? Lalo na yun si Taba. Yan. Hello guys! Kain, Sabi niya, hindi daw lamon siya daw. kumakain Ito. pag umaga. Ako kailangan kain muna. Tingnan nyo bago naman yung magtrabaho. katawan niya sa katawan namin. Yeah. Maya kain. Pero okay lang yan guys, walang problema sa kain. Basta kaya mong kainin lahat. At saka, kaya ng tiyan mo yung yung diretso lahat sa tiyan mo ba, yung hindi magbalik. Kasi minsan yung kinakain ko minsan, yung bang hindi siya mapapasok Hindi minsan pumapasok. kasi Hindi kasi kaya nga yung paulit-ulit na lang, di ba? Buti sa kanya, hindi pa siya masyadong dito. Siyempre, masarap pa sa kanya yung mga yun, di pa paulit-ulit. So, Miss Marisa, maliban sa Kuwait, ang mga anong bansa ba yung yung mga napuntahan mo na bago ka napunta sa Kuwait? Una guys, nung unang apply ko sa Qatar. Maganda rin dun sa Qatar kasi mababait ang mga amo ko. Kumpara dito, mababait sila. Mabait naman sila dito pero the best talaga yung napuntahan ko sa mas Qatar. Pero sa lahat- nanghinayin lang ako kasi hindi ko sila binalikan kasi nga syempre akala ko naman may mas maganda pang
mababait na amo na makakasalamuha ko sa next apply ko. Pero, hindi pala. Ano, okay naman sa Qatar. Mabait naman yung mga anak nila. Yung amo kong lalaki, mabait siya. Amo kong babae, kasi nga edukada. May pinag-aralan. Yun lang. Yung ano mo, experience mo sa Kuwait, ano, saya or ano yun? Ay, syempre guys, may halong saya, may halong lungkot, may halong hirap. Yan, lahat. Naranasan ko yan. Hirasan kong yung mahirapan sa mga ginagawa ko. Kasi minsan, ako yung naglilinis sa house nila. Kahit Oo, mainit. siya lang kasi mag-isa, siya naglilinis, tinitiis ko. naglalaba, Tinitiis ko yan. plansya, nagluluto, Para sa grabe. pamilya ko. Hindi basta-basta si Miss Marisa. Yes. Hindi basta-basta. Ganun din kayo guys, pag kayo nandito. Basta, ano, na-try mo nang mag-abroad, Alam mo. anong talaga yun. Hindi tayo basta-basta sumusuko. Yes. Kasi sayang naman. Kasusuko ka pa, ngayon nandito ka na. Siyempre, tiisin mo na lang. Makakatapos ka rin. Tulad ko, di ba? Gas, uuwi na siya. Bukas. So, kaya hinabol ko muna siyang guys. Kaya nga, sabi ko sa kanya, I-check. bukas na lang ako, kasi bukas na yung ano ko. Pero nagmamadali naman. Nagmamadali kaya siya. Baka hindi na daw. Kasi, syempre, alam niyo na. Namimiss Alam niya niya. ata. May namiss siya. Ay! Siyempre, lahat naman tayo may namiss sa Ay. Pinas, di ba? Mas the best talaga kung saan kung yung ating, ano, yung ating bansa, di ba? Kahit saan tayo pupunta, hanapin talaga natin yung, ano, yung bansa natin. Oo. Siyempre, hindi lang yun yung bansa natin. Siyempre, may hanapin din tayo na, alam nyo na guys, kung ano yung bahala na kayo. Uso yun ngayon eh. Kung tinatawag nila, ano nga yung tinatawag nila? Yung ano? Alam ko na yun. Ano Alam na yun, guys. Alam nyo, yung sa ano kasi, dito sa Kuwait, tawag nila nun, siya, ako, ganon. Pero sa Pinas, iba pala ibig sabihin nun. Yes. Alam nyo na yun, guys. Comment nyo na lang dyan sa baba kung ano ibig sabihin nun. Trending yun ngayon, trending yun sa mga Pilipino. Kaya guys, payo ko sa inyo, mga kapwa ko mga babae, hindi lang kapwa ko mga babae, kasi meron na rin namang mga lalaki, ano man dyan. Kapag nag-apply kayo, ano lang, isipin nyo na lahat-lahat. Pag ready talaga. Dapat, hindi lang isang beses nyo siyang pag-isipan. Pag-isipan nyo talaga ng mabuti kasi hindi ka na makakabalik ka naman kung papauwiin ka nila. Pero kung hindi ka nila pauwiin, talaga magtiis ka talaga. Iisin mo talagang matapos Iisin mo yung lahat. kontrata. Kasi minsan mga ibang amo, syempre, minsan ayaw kanilang payagang umuwi kasi nga yung mga nagastos nila sa